Kami ay bumabalik sa isa pang Solomon's Gold series sa pagpapatuloy ng unang siglong kaisipan, the first century mindset. Higit pang mga detalye mula sa Pomponius Mela at ito ay nagiging mas malinaw ngayon lamang na binabasa ang kanyang mga salita. Tapos, ang Periplus sa Erythraean Sea. Paano natin masasabing itinuturo nila ang Pilipinas? Ang mga hindi nakakabasa ng mapa na iyon ay naipit sa maling pag-iisip. Kaya hindi sila marunong magbasa. Wala silang pangunawa. Wala kaming pakialam kung gaano karaming mga titik ang mayroon sila pagkatapos sa kanilang mga pangalan. Ito ay nagpapaalala lamang sa kanilang katangahan. Imamapa at ipapakita namin sa iyo muli sa tamang kaisipan. Paano naman si Dionysius Perigetes, ang turista? Paano natin mababasa ang kanyang mga mapa mula sa kanyang mga salita? Medyo madali sa tamang pag-iisip ng mga kartograpo or historiador ng unang siglo. Kunin natin dito. Ang Taprobane or Taprobana ay iniulat ni Hipparchus na alinman sa ilang napakagandang isla. Malamang sa Sri Lanka, ngunit makita ang kalituhan o ibang isla, hindi Sri Lanka. Nakuha yon. Yan ang mindset ng first century. Ang mga kartograpo sa kalakhan. O kung hindi, ang pinakadulong bahagi ng kabilang mundo na magiging Sumatra sa kasaysayan at muli kahit si Pigafetta ay sinasabi pa rin na tiningnan ni Magellan ang makasaysayang Taprobane sa aktwal na lokasyon ng Sumatra, hindi Sri Lanka. Hindi ito nangangahulugan na ang ilang mga may akda ay hindi nangangahulugang isa o ang iba sa maaring pareho. At ito ay nakakalito. Pero bakit? Eksakto kung bakit namin ipinakita sa iyo. Para sa Sri Lanka, sa first century mapping mindset ay nasa tabi mismo ng Pilipinas na maari mo ring tawaging Sumatra dahil ito ay pisikal doon, alinman sa paraan. Ngunit nagbibigay siya ng higit pang detalye. Ngunit kung gaano ito itinitirhan at walang sino man sa pamamagitan ng ulat ay malapit tungkol dito. Ito ay bumubulusok malapit sa katotohanan. Sa isang salita, oo, may mga taong nakatira doon sa kabila ng mga ulat, kung hindi man. Sa kabilang banda, doon ay ang mga bibig. Malamang ang ibig sabihin niya ay ang mga ilog, ngunit nawawala niya ang buong orange na lugar na yon, na muli niyang ipinakita sa iyo. Ang Pilipinas ay nasa tabi mismo sa kanyang pag-iisip, sa kabila ng kung gaano ito kamali. Ang ibig niyang sabihin ay ang mga gates o lagusan dito ay ang mga bibig at ayos din yun. Nakuha at maiintindihan namin ito. Na tinatawag na gates of the sun. Oops! Ang araw sa kasaysayan ay hindi sumisikat sa India. Sa katunayan, tinukoy yon ng unang Enoch bilang malayong silangan sa tabi ng lupain ng halamanan ng Eden, na nagpapatunay na ito ay Pilipinas. Kaya naman kilala ito bilang lupain ng umaga o ang pagsikat ng araw tulad ng Japan sa parehong lugar at kilala bilang lupain ng pagsikat ng araw, the land of the rising sun. Ang mga ito ay hindi sa pamamagitan ng aksidente. Ito ay kung saan ang araw ay itinuturing na sumisikat sa mga pintuan. At siya nga pala, sa susunod na video, hindi lang yan ang sinasabi ni Enoch, kundi ito mismo ang sinasabi ng mga Griego noong sinaunang panahon ng kasaysayan at papunta tayo doon. Ito ay muling sumusuporta sa aming sinasabi
At ganito ang pagbasa mo sa mapa. Napakawalang hanggan na sa sandaling pumasok ang mga tao sa kanila o sa ano ang mga pintuan kung saan sumisikat ang araw. Mainit yan. Sa Greek or sa Greek mythology, ito ay napakalinaw na tatalakayin natin sa susunod. Ang mapangahas na init ng tahimik na hangin ay humahampas sa kanila. Ganap. Oo, well, hindi mo nanaisin na maging isang gat kung saan ang araw ay sumisikat. Iyon ay tiyak. Oo, pinaghalo nito sina Enoch at Greek mythology at pinapaliwanag namin ang higit pa sa susunod na video. Pinagtitibay natin nito ang mga arte ng mga isla sa malayong silangan na nakamapa sa Pilipinas. Ngayon ay tatamaan tayo ni Mela ng detalye at lahat ng ito ay tunay na tumutugma sa Pilipinas. Tinutukoy niya ito sa isang paraan. Hindi talaga ito maiintindihan. Sa pagitan ng mga bibig, isang nakakalat na bansa sa isang lugar na walang mga naninirahan dahil sa hindi matiis na init o matinding init. Muli, kahit maraming lugar sa lupa, ay hindi kapani-paniwalang mainit. Ito ay isang pagpapatuloy ng pagtukoy sa lupain ng kung saan ang araw ay bumangon, ay ito ang Pilipinas. Mula doon hanggang sa pasukan ng Dagat na Pula, yan ang Indian Ocean sa kaisipan na ito, ay ipapaliwanag niya at ang India ay wala sa pasukan sa Indian Ocean. Ito ay nasa malayong silangan sa mga direksyong ito ng napakalinaw. Sa lupain na kinaroroonan ng mga pintuan ng araw kung saan ito ay tumataas na hindi kailanman sa India ngunit muli sa unang siglo mapping mindset. Sila ay magkatabi ng India at China. Sa baybayin at ang Pilipinas ay kahanay ng India kahit mali, pero yun ang kaisipan. Namamalagi sa isang walang daan at disyerto na lupa. Hindi normal na disyerto. Intindihin mo ito. Mas parang abo pagkatapos mag-alikabok. O teka, may nakatagpo siya o ang nabasa at sinabi sa kanya na nakita nila kung ano ang lumilitaw at maaring isang bulkan na pumutok at umakma o ang tinutukoy ay mga bahagi ng Pilipinas na may coral na nakabaon sa lupa. Malapit sa mga baybayin o maging ang uri ng lupa ng Pilipinas ay maaring magkasya sa paglalarawang ito sa mga lugar. Hindi ang tanging lugar ngunit ito ay ang tanging para sa natitirang bahagi ng heograpyang ito at angkop din ito. Ayan na! At sa makatuwid ay napakakaunting mga batis ang nauubusan nito at ang mga hindi marunong, ang Pilipinas ay wala talagang makabuluhang ilog. Iyon ay tumutugma, ngunit pagkatapos ay gumagamit ng mga salita na nagsasabi sa amin ng marami. Mga sabi-sabi, ang mga pinakakikilala, kumbaga mga sikat, o ilog, o mga tao, ngunit tila ang gusto niyang tukuyin dito ay ang mga ilog. Sinabi na niya na maliliit ang mga ito. Mga tubero at aroscasas. Nagkataon lang na malamang tubero sa salitang Tagalog. Nakaraniwang tumutukoy sa mga tubular ng mga tubo, ng pagtutubero at iba pa. Kamangha-manghang maaring talagang isang salitang Tagalog yun at mayroon ding maliliit na ilog sa tubaw. Pilipinas na maaring magkasya kahit na isang ilog na uri din ng tubular. Medyo malabo ngunit gayon pa man ay magkasya. Wow! Kung gayon, ano ang salitang ito
o marahil dalawa arusakas or aruskasas? Well, hindi kami sigurado. Nahanap din namin ang isang dialektong Bisaya na nagsasalin sa arus. Arus bilang kasya, sapat, angkop, wasto, at iba pa. Na may pangalawang salita na sakay. In Tagalog, siguro halo, ngunit hindi kami nakakasiguro. Sakay ibig sabihin ay to ride basically. So, isang sapat na biyahe sa wikang Filipino. Walang kasiguraduhan yan, pero ang tubero pwede pa. Balik tayo sa dagat na pula. Isinulat ni Mela, ang mga Griego, kung ito man ay may gaanong kulay yan, ay walang aktwal na pisikal na paglalarawan na dapat dumaan. Siya ay nanghuhula lamang at yun ay walang kabuluhan. Maging ang Red Sea ay hindi naman talaga pula. Ngunit hindi ito ang dagat na pula. Kahit na konektado dito sa malayo ay pwedeng gamitin noong sinaunang panahon. O dahil naghari doon ang isang Erythras, mas malamang at ibig niyang sabihin ang Erythraean Sea, na siyang Indian Ocean. Iyon ang ibig niyang sabihin sa Red Sea dito. Ang karagatang Indian. Ang pasukan ng Indian Ocean sa bahagi ng mundo ay tinatalakay ni Mela sa Malaysia o Indonesia at muli, wala doon ang India. Ang Pilipinas ang susunod dyan. Tawag sa dagat na pula, Erythran Talasan o Erythraean. Ito ay ang Indian Ocean sa heograpya. Nang walang tanong. At ito na, kahangahangang datos na tunay na tumutukoy dito. Kami ay nasa Southeast Asia, dito sa kabila ng Indian Ocean entrance o talagang exit, at ang bahaging ito ay kilala sa malaking bagyo o bagyo. Ito ay mabagyo o magaspang, pero sandali. Alam natin lahat, hindi talaga nagkakaroon ng bagyo ang Malaysia. Napakabihirang magkaroon ng bagyo doon. Ngunit ang Pilipinas ay ang talagang kabisera ng bagyo sa buong mundo. Sa mga araw na ito, kasama ang super bagyo kahit regular. Madali lang ito at malalim na tubig. Alam mo ba na ang Philippine Deep ay ang ikatatlong pinakamalalim na lugar sa mundo at nasa lugar ng ikadalawa na kung saan ay Tonga at una ay Marianas Trench. Wala talagang katanungan dito. At nagpapakain ng hayop, higit sa lahat ng iba pang dagat. Wow! Alam mo bang may mga alamat ang Pilipinas tulad ng si Bakunawa, ang higanting sea dragon na napakatangkad. Hinaharangan niya ang buwan. Malamang ito ay Leviathan ng banal na kasulatan. At isang napakasinaunang alamat ng katotohanan. Iyon ang pinakamalaking hayop sa lupa. Ayon kay Job, at hindi niya nilikha si Yahweh. Hindi siya kailanman isang masamang espiritu. Alam mong naririnig natin na isa lamang siyang alamat gayon paman. Maraming mga nakasaksi sa paglipas ng milenya, ngunit hindi yon mahalaga. Ang punto, ang Pilipinas ba ay naglalaman ng alamat na ito o hindi? Boom! Kaya wala talagang pinagtatalunan si Pomponius na mapa ni Mela halos lahat ng lugar gaya ng Greece, ang Griegong lupain ng ginto sa Pilipinas, sa isla ng Luzon, na tumutugma din sa iba pang mga pagmamapa sa panahong ito at makikita mo. Pagkatapos, ang Argyre ay gustong makipagtalo, ngunit sa first century mapping mindset,
ay nasa Pilipinas pa rin, sa timog na angkop sa Mindanao, northeast ng Sumatra at isla ng Sunda. Sa paligid ng 70 AD, ang mga Griego ay naglayag sa India at ang Griegong mandaragat na ito ay nagtatala ng mga detalye. Tinanong nila ang mga Indian at Sri Lankan kung nasaan ang sinaunang lupain ng ginto bilang Greece para sa mga Griego. Ophir ni Solomon at ang Indian na Suvarnidwipa ay hindi mapag-aalinlanganan. Tinalakay na namin yon dati. Kaya binigyan siya ng mga direksyon at itinala niya ito, na ang isla ng Greece, ang Griegong lupain ng ginto o ang Ophir sa Hebrew, ay nasa huling bahagi ng mundong tinatahanan at tinitirhan. Patungo sa silangan sa ilalim mismo ng sumisikat na araw. Ano? Okay, magaling na to. Ngunit mas lumayo pa siya at talagang mas gumaling pa itong muli. Ano itong lupain sa malayong silangan kung saan sumisikat ang araw? Ang Pilipinas noon pa man. Nakita mo ito sa paglalarawan ni Mela sa mga maiinit na lupaing ito kung saan naroon ang pintuan ng araw o gates of the sun. Natugma sa pagmamapa ni Enoch sa Pilipinas sa hilagang silangan ng labasan ng Indian Ocean. Hindi ito kailanman naging paksa. Maari ka agad na mamuno ng isang grupo dito. Inilalarawan ba ng India sa manunulat ng Periplos ang sariling lupain nito? Ngayon, magiging kahangalan yon, ngunit hindi mabasa ng Briton at gumawa ng propaganda para masabi ito. Ang India ba ay sa malayong silangan? Hindi. May paraan ka pa. Ang India ba ay sa malayong silangan para sa India? Hindi ko naman kailangang sagutin yon, di ba? Ngayon, Africa labas na, Saudi, Yemen, bagsak na, Mesopotamia, nakakatawa, at kahit India, Earth. Ang lahat ng ito ay bigong kakilakilabot, gayon din ang Malay Peninsula sa isang saglit. Ngunit hindi nila ito kailanman naitala bilang lugar kung saan sumisikat ang araw. Muli, ito ang ating pagmamapa ng nakasulat na direksyon sa periplos ng Erythraean Sea, Indian Ocean. Ang mandaragat na ito ay hindi kailanman dumaan sa Ganges River, kaya hindi niya ito nakita. Itinala niya ang sinabi sa kanya ng mga Indian at mga Sri Lankan. Gayunpaman, kalahati lang yon ng paglalarawan at hindi na maaring kahit saang lugar lang. Ngunit, ang periplos ay nagiging matiyakin habang patuloy nating tinitingnan. Ngayon, nagsisimula na ito ng bagong talata kaya naiintindihan ko ang ilang mga scholar ay lubhang hinahamon upang malaman na ito ng parehas o magkatulad na kaisipan dahil kapag nagsusulat sila, hindi sila kailanman gumagamit ng mga talata. Ibig kong sabihin, bagong talata na binago ang paksa. Alam na nila kung gaano katanga yun para baliwalain ang bahaging ito tulad ng mga may akdang tulad ni Thomas Suarez. At ito ay matinding kapabayaan. Ang taong ito na nagbabalak iligaw ang karamihan, bakit? Dahil ang Briton ay nagbabayad ng malaking pera sa mga propagandista na magtatago ng aktwal na lupain ng ginto na hindi nila natagpuan at hindi kailanman sa kanilang pag-iisip na kusang kamangmangan. Ito ang sinasabi ng Periplos noong 70 AD na nagmamalasakit sa sinasabi ng British noong 1625 at higit pa, isang katawa-tawa at hindi makasaysayang ang baliwalain ang sinauna at sunggaban ang modernong mapanlinlang na paradigma. Malungkot. Pagkatapos ng rehiyong ito sa ilalim ng pinakahilaga, ding, 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 ayan na naman tayo. Ito ay nasa ilalim lamang ng tropiko ng Cancer
na tumutukoy sa mismong Hilaga. Ang mismong Hilaga ay nagsisimula doon sa buong mundo, kaya hindi talaga mahirap. At nasaan na tayo? At sinabi niya sa iyo, ang dagat sa labas ng mainland Asia? Duh! Paano natin malalaman? Magbasa. Na nagtatapos sa isang lupain na tinatawag na this or this, isang partikular na pangalan para sa China na kahit saan wala. Dumaan tayo sa India patungo saan? Mula sa dagat timog, China sa silangan ng mainland Asia, sa China at timog ng China sa ilalim ng tropiko ng Cancer. Ano yan? Pilipinas lang at wala nang iba pa. Walang gagawing debate o talakayan. Muli, ang kaisipan ng unang siglong pagmamapa ay nagsisimula at dito halos karamihan sa mga scholar ay tila nakakalimutan na nila ito. At sa tapat lang ng ilog na ito, ang Ganges sa India, ay may isang isla sa karagatan. Pansinin hindi ang Eritrean Sea kundi ang karagatan. Paano yun? Tingnan mo ang lugar na may orange o kahel. Wala ito sa mindset na ito o wala ito sa kaisipan na ito. Hindi niya ito makita dahil hindi siya pumunta doon at hindi niya alam ito. Mahalagang palabuhin yun at ito ay may perpektong kahulugan, lalo na kapag sabihin niya ito sa susunod. Pagkatapos nito, ang daan ay lumiko muli sa silangan. Inilarawan lang niya ang pagliko sa Indian Ocean, sa Malay Peninsula, at talagang patungo sa Hilaga kapag lumiko ka sa kanto, bagaman na isang mapa ng patag na lupa, na karamihan sa mga sinaunang mapa ay kung gusto man nila o hindi. Iyon ay silangan. Pagkatapos ng India at Indian Ocean talaga. Hindi ito lumiko sa India, ngunit kapag patungo sa silangan pagkatapos nito, ito ang magpapatibay dito. At paglalayag kasama ang karagatan sa kanan, Pacific Ocean, South China Sea, at ang baybayin na natitira pa sa kaliwang Ganges ay makikita. Ngayon, ang ginawa lang niya ay ilagay ang Ganges sa first century mindset, kung saan ang Indochina at ang Malay Peninsula ay wala. Inilalarawan niya ang pagpunta sa pagliko ng Malay Peninsula papuntang Hilaga, silangan sa isang patag na mapa ng lupa. Iyan ang tanging paliwanag ng karagatan sa kanan at sa Ganges sa silangan dahil nakikita niya ang Ganges bilang bagong China na alam nating lahat na mali, ngunit yon ay kaisipan ng first century mapping na napakadaling magkasundo at nandyan na. Sumulat siya at malapit dito ang huling lupain patungo sa silangan, ang Pilipinas. Sinabi na niya sa iyo na ito ay isang isla sa karagatan. Kailangan nating sundin ang sinasabi niya at unawain ang kaisipan ng mga kapanahunan. Ginagawa na namin ngayon. Sumulong tayo sa 124 AD. Halos kaparehong takdang panahon, ang turistang si Dionysius ay nagmamapa sa pulo ng Greece. Halos inuulit niya ang lahat ng nakita namin sa Eratosthenes, Mela at ang Periplos. Ang lahat ng ito ay sumasang-ayon at lahat ay kapani-paniwala at tumpak. Sa screen ay isang mapa ng muling pagtatayo. Muli kung ano talaga ang meron tayo ay ang mga nakasulat sa direksyon at mapa na ito ay tumpak na ipinakita dahil nauunawaan ni Dr. Conrad Miller ang first century mapping mindset. Marami ang hindi nakakaintindi. Nandyan ang Greece, isang isla sa southeast ng China, sa South China Sea. Alam namin bilang Luzon, Island, Philippines ngayon. Ang pinakawalang alam na vlogger sa buong kasaysayan ay sinasabing yon ang Malay Peninsula. Ngayon ay kahangalan. Muli,
lumilitaw ang halo-halong heograpiya at pinag-iiba-iba lamang kapag hindi inilapat ang kaisipan ng unang siglo ng pagmamapa. Ang nakasisilaw ay ang India ay nasa maling lugar at ang Malay Peninsula at Indochina ay nawawala tulad ng Burma. Muli, hindi nakakagulat kapag alam mo ang kaisipan. Inaasahan namin na makita ito at alam na kung paano ito ayusin. Narito ang isinulat ni Dionysius. Ang kanyang mga salita mula sa kanyang sariling pangunahing pagsulat na isinalin sa Ingles. Pinagmulan namin ang aming libro at source book o pinagmulang libro. Mula sa North Sea, kung babasahin mo ang buong direksyon na patungo sa silangan patungo sa Pasipiko. Ang mga direksyong ito ay nagsasabi, mula doon kung saan isang tao ay nagsasabi kay Scythia. Unawain ang Scythia noong sinaunang panahon ay nakilala pa sa mapa na ito hanggang silangan sa Mongolia, habang ang mga Sakay o Scythian ay naninirahan doon. Umikot ang kanilang mga barko sa silangan, kaya patungo sa silangan mula sa North Sea ay dumaan sa Sakay o Scythian ng Mongolia. Makikita niya ang Crisia or Chris, ang Greek Isle of Gold o Fur sa Hebrew, na isa pang isla sa karagatan. Muli, isa itong isla sa karagatan, hindi peninsula, sa mainland. Hindi maka-akademiko ang subukang magsingit ng peninsula kung ito ay mas alam ng mga sinaunang kartograpo or cartographer. Sa Wichi din, ang Sune ay napakalinaw. Muli sa ilalim ng mismong araw ay ang paraan ng Periplos ilagay ito. At sa Gates of the Sun o Sunrise sa Mela kung saan sobrang napakainit ang sikat ng araw. Ang temang ito ay matatagpuan sa kabuuan at ito ang Pilipinas kahit noong 4000 BC hanggang sa kay Propeta Enoch at napatunayan natin. Panoorin ang mga sagot sa unang Enoch. At kung ibabalik siya kasalungat sa timog, okay, kaya kinakailangang pumunta tayo sa silangan mula sa North Sea papunta sa China or baybayin ng China. Kaya tutungo kami sa timog. Gaano kalayo ang timog? Eksakto siya dyan. Agad-agad niyang madidiscover ang Taprobana. Ngayon, ito na naman ay nakakalito. Walang kahulugan ang Sri Lanka mula sa North Sea kaya tinitingnan ng manunulat na ito si Taprobana bilang Sumatra, hindi Sri Lanka. Ngunit hindi alintana sa first century mapping mindset. Sila ay parehong nasa lugar sa timog ng Pilipinas. Habang binabasa mo, mariin niyang binibigyang kahulugan ito. Diretso silang nagsisinungaling sa ilalim ng linya ng Cancer. Sa Old English, the line or ang tropiko ng Cancer ay isang napakanatatanging geographic na palatandaan talaga. Para sa mga nag-iisip na kahit papaano ang Malaysia na nasa Ecuador ay inilipat hanggang sa tropiko ng Cancer at ang peninsula naging isla, sila ay hindi marunong bumasa at sumulat. Nabulag ng kanilang paradigma ng propaganda at hindi nila kinakatawan ang katotohanan. Huwag mong tawagin ang sarili mo na historiador, sayantista o scholar kapag hindi ka marunong magbasa ng mapa. Hindi mo alam ang kahulugan ng isang peninsula. Hindi alam kung saan ang tropiko ng Cancer at hindi kayang bigyang kahulugan ang natatanging direksyong tulad nito. Ngayon, alam ko kami ang may pinakamaraming illiterate o mangmang na vlogger sa lahat ng kasaysayan ay sinubukang angkinin na si Dionysius ay hindi isang scholar at hindi kumakatawan sa kasaysayan. Pag-uusapan ang katangahan. Tingnan natin.
Narito ang Princeton University, ngunit syempre, ang vlogger na yon ay atake sa Princeton pati na rin ang naiisip ko. Nang maglaon marahil noong ikalawang siglo AD, isang sari-saring paglilibot sa mundo o perigesis na iniuugnay kay Dionysius, na pinangalanang Perigetis ang turista ang isang yon. Ang tinalakay lang namin at tiningnan ay ang akademikong ito ay naiugnay natin kay Dionysius na ginamit natin. Ay pinatibay ang Griyegong pananaw sa buong mundo at para sa huling antigo at sa pagsasalin ng Latin ni Avienus, kaya muling inilathala kahit dahil si Dionysius ay makasaysayang katotohanan. Mga medieval na mambabasa at mga mag-aaral. Mula sa British Library na nabuo bilang bahagi ng British Museum, kahit na ngayon ay hiwalay na sa mga gawa ni John Tzetzes, ang manuskrito ng papel na ito ay natapos noong 1493 sa Timog Italia. Pinatutunayan nito ang kahalagahan ni John Tzetzes sa mga Greek scholar ng Renaissance muling pagkasilang at anong gawain ang kanyang sinasaklaw at muling inilathala bilang kapanipaniwala at akademiko. Ang manuskrito ay naglalaman din ng talatang paglalarawan ng mundo ni Dionysius Perigetis o ang turista. Ang tinalakay namin ang kanyang kapanipaniwalang akademikong pagmamapa. Itinuturing bilang pang-akademiko. Tingnan mo ito, ang lahat ng aming nakuha sa pagsalungat sa posisyong ito. Ang pangungutya ay nababalot ng kamangmangan. Walang dapat sumang-ayon sa sinabi ni Dionysius sa isinulat nitong mag-isa, hindi kami kasama. Pinagsama-sama namin ito sa iba pang mga gawain ng panahong yon. Sa lahat ay sumasang-ayon. Iyan ay tinatawag na kapanipaniwalang patunay at ang vlogger na yon o anumang akademiko, rabbi, pastor, teologo ay hindi kailanman magpapatunay sa mga konklusyon ng seryeng ito. Sinubukan nilang kunin ito ngunit nakita nilang hindi nila magawa dahil kahit si Dionysius ay maaring maging marginalized. At siya ay hindi pwede. May problema pa rin ang iba na hindi nila mapapansin at magkakasama ang mga ito ay malayo sa malakas na pabulaanan. Kaya, pagkatapos binaliwala lang nila ang aming kaso at sinusubukang magkomento na hindi man lang alamin kung kaya naming patunayan o hindi at tugma sa makasaysayang kasabihan na inuugnay ng marami kay Einstein. Kahit na wala kaming pakialam kung sino talaga ang sinabi nito, totoo ito. Ang pagkondena ng walang pagsisiyasat ay ihemplo ng kamangmangan. Iyan ay katotohanan. Kung gusto ng isang akademiko na lumapit sa amin, mas mahusay kang gumawa ng higit pa kaysa panlilibak dahil pinatutunayan namin na ang iyong mga paradigma ay walang alam sa paksang ito ng maraming beses kahit na sa video na ito. Kapag natutunan mo kung paano magbasa ng isang mapa at kung paano magbasa ng tuldok, pagkatapos subukan mong lumapit sa amin. Kung hindi, bawat isang kaaway lalo na ang racist blogger na napupuot lahat ng Pilipino ay dapat ay nasa kulungan. Bagaman, malamang ay gagawin pa rin. Ay mukhang tanga dito lalo na ang kanyang mahigit 60 illiterate bloggers or blogs, lahat na patunayang walang alam. Yung iba na nagtatangkang mang-hijack or magmando sa ating pananaliksik patungong China at Russia. Mukhang mga clown sa circus na. Karamihan sa mga akademiko na nagrepaso ng buong posisyon, hindi man lang subukang pagdebatehan ito at marami ang pumasok na may ganoong intensyon ay umamin.
hindi sila maaring makipagtalo sa mga natuklasan. Kahit na ang paradigma na nawala sa Ophir at nawalang Ophir at ang Hardin ng Eden, kailanman inamin ang kanilang kamangmangan at hindi ito mahalaga. Napatunayan natin na yon ang kanilang posisyon at mayroon tayong napawi ito sa puntong ito. Maging masigla, ngunit huwag hanapin ang sistema ng kontrol na susuportahan ang mga natuklasan na ito. Hindi namin ito inaasahan at wala kaming pakialam dahil hindi namin kailangan ang isa na nawalan ng lupain ng ginto upang ngayon malaman na sila ay mali sa lahat ng oras na ito. Patunayan natin ang aming posisyon. Tapos na. Narito ang isa pang pagmamapa, isang muling pagtatayo na mayroon lamang tayo sa anyo ng mapa o ang 124 AD na direksyon mula sa Dionysius. Medyo mahirap silang guluhin talaga. Siya ay nasa North Sea. Pumapasok ang Eastern Sea or Ocean na siyang China Sea at patungo sa timog. Gaano kalayo ang timog? Ito ay hindi hula. Hanggang sa ibaba lang ng Lin o Tropic of Cancer na dumadaan sa South China. Bahaging iyon ng mundo at sa pagitan ng Taiwan. Kung ang isa ay isang akademiko at sinabi lang nila na ang Malay Peninsula ay nandyan lang, dapat silang tanggalin. Ano itong malaking isla sa timog lamang ng Taiwan? Ito ay isla ng Pilipinas sa Luzon, Tuldok. Timog silangan na naman ng China or China at nasa ibaba lamang ng Tropic of Cancer. Ito ay hindi mahirap sa lahat, ngunit ang mga nagsasabing hindi mo ito nababasa sa ganoong paraan ay sila ang hindi kailanmay nakakabasa. Hindi mo ito mababasa sa anupang paraan. Tiniyak yun ng scholar na si Dionysius. Siya ay lubhang nakakatiyak. Muli, ang parehong kaisipan ng unang siglo ay dapat na maunawaan dito. Ang orange o kahel na bloke ay hindi umiiral sa karamihan ng mga mapa noon. Sa kanilang pananaw, walang Malay Peninsula o Indochina at hindi dahil ito ay wala. At pagkatapos ay pumasok at gamitin ang India bilang marker o palatandaan dito. At nangangailangan ng isang kaisipan ng kusang kamangmangan sa bahagi ng mga scholar na hindi nakakaintindi dito. Ngayon, binanggit ni Dionysius kung gayon. Kung ibabalik niya siya sa lungat sa timog, kaagad niyang matutuklasan ang Taprobana. Muli, ito ay madali. Yan ay Sri Lanka para sa ilan sa kasaysayan. Ito ay Sumatra sa iba at bilang Pigafetta na huli at malamang natumpak habang nagsasalita siya para kay Magellan na manggagalugad, na talagang alam ang lugar at naitala ito ng may kasiguraduhan kahit na sa kanyang mga salita. Sa totoo lang, itutuwid niya ang mga gusto ni Ptolemy. Ngayon, paano kung muli malito ang Sri Lanka para sa Sumatra? Dahil sa kanilang kaisipan, ang orange o kahel na lugar na ito ay hindi talaga umiiral. Oo nga, pero iyon ang pinagmulan ng kalituhan na hindi naman talaga nakakalito sa lahat. Ito ay ang pag-unlad ng kaalaman kung nasaan sila muling nag-uugnay sa sinaunang rota ng mga Griego at totoong Solomon. Dahil nakikita nila ang Sri Lanka at Sumatra na parehong lugar kahit na hindi naman talaga. Sinasabi ng kaisipan na Pilipinas at ang isla ng Luzon ay nasa tabi lang nito. Putulin itong orange o kahel na lugar at ito nga. Simple lang. Ito ay nagpapatunay na sila nga ay tumpak sa kanilang heograpya para sa kaisipan ng panahon. Nakakagulat ba itong Israelita, Phoenician
at ang rutang Griego noon na nawala sa mga Romano? Hindi dapat. Tingnan muli, ang Tarshish ay Griego at ito ang orihinal na ruta niya. Sinakop ng Greece ang mga Phoenician, hukbong dagat ni Solomon, at pinanatili ang rutang ito na muli. Sila ay magiging karapat-dapat bilang pamilya ni Tarsis. Ang Greece ay hindi ang mga barko ng Tarsis nang gagaling sila sa Pilipinas. Tarsis mismo ang kanyang lugar ng pandarayuhan o ang mga barkong ginawa ni Solomon upang gayahin ang paglalakbay na ito mula sa dagat na pula. Ngayon, sa susunod na video, iuuwi namin ito sa huling heograpya. Tatalakayin natin si Columbus at Magellan at ang pagkakamali ni Ptolemy na sinubukang gamitin ng maraming akademya bilang Biblia para sa sinaunang panahon. Heograpya at maganda yon sa maraming iba pang bahagi ng mundo. Ngunit Southeast Asia, iyon ay katawa-tawa at hindi marunong bumasa at sumulat. Wala siyang mahanap na kahit na wala sa kanyang mapa. Duh!